Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating babasahin sa umagang ito. At makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa aklat po ng Pahayag, Kabanata 6. Babasahin natin mula talatang 1 hanggang 8. Revelation chapter 8, beginning verse 1 to 8. Chapter 6, verse 1 to 8. Sabi niya, I watched as the Lamb opened the first of the seven seal. Then I heard one of the four living creatures says in a loud voice like a thunder, Come! I looked, and there before me was a white horse. His rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature says, Come! Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given a power to take peace from the earth, and to make people kill its other. To him was given a large sword. When the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature says, Come! I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day's wages, and 6 pounds of barley for a day's wages. And do not damage the oil and the wine. Then the Lamb opened the fourth seal. I heard the voice of the fourth living creature says, Come! I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, plague, and by the wild beasts of the earth. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po kayo. Dapat sana ay magbasa ako ng mga ilang pang mga bahagi ng ating mga teksto, mga kapatid, pero mapapahaba tayo sa ating scripture reading. So, babasahin na lamang po natin ito kapag ito ay ginagamit na natin. At kung mapapansin po ninyo, ang ginamit ko sa inyo actually ay dahil ito yung karugtong ng mensahe natin last Sunday, ay para ipakita sa inyo yung nabanggit ko doon sa nakarang mensahe na ito yung pinapaniwalaan kong tinatawag na labor pains, birth pains. Yung panahon na kung saan ay grabe na talaga ang mangyayari, at sa bahaging ito ay kung papansinin niyo ay makikita nyo na ang Panginoon ang siyang nagbubukas ng mga selyo. Nagkakatotoo yung sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me, na siya na ang nagbibigay ng pahintulot kung ano ang mangyayari dito sa lupa o hindi. So yan po ay pag-uusapan pa natin mamaya, pero dahil ito yung ikalawang bahagi ng mensahe natin last Sunday, gusto ko ipaalala sa inyo yung ating pamagat at maging yung mga puntos na ibinigay ko sa inyo para ma-connect natin yung mensahe sa ngayon. Last week, I gave you the first part of this message when titled, Magbantay sa mga kaganapan, ano ang mga dapat gawin? Magbantay sa mga kaganapan, ano ang mga dapat gawin? Sabi ko nga, nagbigay ako sa inyo ng 8 palatandaan na sa ating kapanahunan ay kitang-kita natin na nagaganap. At nais ko ibigay muli sa inyo bilang paalala, bagamat ito ay mapapanood ninyo doon sa ating nakaramang mensahe, pero ibigay ko pa rin sa inyo, ang number 1 natin ay yung sinabi na aklat ng Daniel na grabe ang paglago ng karunungan ng tao. People will increase in knowledge. Yun ang sinabi ng aklat ng Daniel, at nakikita natin ang ating kapanahunan, halos araw-araw ay nagkakaroon ng pagbabago para sa pagiging moderno ng mga ginagamit ng siyensya. Any moment ay talagang mayroong pagbabagong malaki. Ang nakakalungkot dito, kung titingnan ninyo, ay bilang katuparan sa mga plano o kaya sinabi ng Biblia sa mga magaganap sa mga huling araw, katuparan ng pagnanayos ng dyablo na ibuhos ang kanyang bungot,
at katuparan din naman ng plano ng Diyos na mangyayari para matupad ang lahat ng kanyang sinabi. Pangalawa ay people's love for self. Pag-ibig ng tao sa kanyang sarili. Yung selfishness ay lalago at makikita natin na maging yung pag-selfie-selfie ay talagang grabe. Walang ibang itinaas kundi ang sarili. Now, ang susunod ay busyness and the neglect of God. Or neglect of God because of busyness. Minsan ay kailangan natin i-check ang ating mga sarili na nanineglect natin ang ating relasyon sa Diyos. Open nga lang yung Sunday service natin, pero kahit tayo ay nagsa-Sunday service, kung wala naman tayo sa talagang personal na buhay, kulang na kulang tayo doon sa paghahanap sa Diyos, ay hindi po maganda. Ang susunod natin is the intensified calamities. Mapapansin natin na mga kalamidad ay hindi na sila normal. Noong mga naunang panahon ay paminsan-minsan lamang. Pero ngayon, lahat yata ng dumarating na kalamidad sa iba't ibang forma, lahat ay intensified sila. Malalakas sila. Ang susunod ay wars and rumors of wars. At yan ay kung titingnan ninyo, grabe ang mga digmang nagaganap sa ating kapanahunan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong kaugnayan nito sa ating binasa. Sapagkat kung papansinin ninyo, ay ang unang-unang mangyayari sa pagdidikay ng Panginoon at pahintulot na bubuksan yung mga selyo ay digmaan ang magaganap. Ang susunod natin ay the multiplication of false prophets or teachers or shepherds. Mga bulaang mga aral. Yung mga nagsasabing mga apostol, propeta, guru, pastor, evangelista. At alam natin na ito ay nangyayari sa ating kapanahunan. Ang maganda, maging aware tayo, mga kapatid, sa ating kalalagayan. Pakinggan po ninyo ito. Tumingin kayo at nais kong bigyan ng pansin ang bagay na ito. Ang Biblia ay isa sa napakahalagang regalo ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos na lahat ng aspeto ng mundong ito ay i-infiltrate ng diablo. And the only protection that we can have against the wiles of the enemy is knowing the Word of God. Kaya nga ito ay kailangan bigyan ng pansin. Sabi ko nga, kung ang Panginoon ay hindi umaalis sa banal na kasulatan bilang rason at hindi siya madaya ng kaaway, gasino pa tayo? But sad to say that people today are relying on another thing. Meron tong sinasabi nila na by grace, puro by grace, puro by grace. Alam niyo, sa John chapter 1 verse 17b, ay sinabi doon na grace and truth came through Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? You can never separate the grace of God from the truth. Magkasama yan na dumating sa pamamagitan ni Kristo. A lot of pastors today, preachers today, rely on the grace of God. And everything will be okay dahil sa grace ng Panginoon. Mga kapatid, if it is a grace that comes from God, it will not deviate from the truth. Hindi yan lilihis sa katotohanan. Tandaan nyo yan. Paano masasabi na ang biyaya na ipinapangaral ng isang pastor? Because they are always, pagka ito ay pandaraya, mga kapatid, yan ay kaakit-akit na parabagang wala kang obligasyon, wala kang gagawin, wala kang responsibilidad. Ganyan ang grace ng maraming mga nagsasabing born again sa ating kapanahunan. Kaya sila yung naglalaguan, dumadami sila, yan ang gusto nila. Isang araw ay may nag-aarap ng church dito sa Tanyag. And there are a lot of people inviting him or her, di ko lang kung babae o lalaki yun, sa kanilang mga iglesia. And so, nagsabi rin ako, sabi ko, if you are really seeking for the truth, then try True Bread Christian Fellowship beside Roman Catholic Chapel. Sabi ko, we are not after your money. Hindi ko alam kung sinong tamaan. Pagka may nagreklamo, sasabihin ko lang naman sa kanila, nag-promote kayo ng sarili ninyo, nagsabi lang naman ako ng sa amin, bakit kayo magagalit sa akin? But I know na maraming tatamaan doon. Well, wala siya ngayon dito, hindi ko alam kung hindi ko siya kilala, pero alam ko wala siya rito. Siguro ay naghahanap siya ng camaraderie club na
Kasi sabi nung isa doon ay dito walang pressure, you will enjoy para yung enjoy the club. Ganyan ang maraming churches. But it's only the truth that will set the people free. Mas higit tayong naghahangad ng mga tao ay mapalaya sa pamagitan ng katotohanan. Say amen. Amen. Yun ang nais natin. So, pag naghahanap ng katotohanan, marami nang dumarating dito, umaalis dahil siguro nababagot sila sa ganon. Walang comedy, walang show, walang ang daming palabok, walang much entertainment. Dito ay pure Word of God, and then pagtatamaan ka pa. Pero yun ang nais ng Diyos sapagkat yun ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Hebrews 4:13. The Word of God, sabi ng 12, is active and powerful, piercing even to the dividing of soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. And nothing is hidden from God. Yun ang kasunod na talata nun. Wala kang may tatago sa Diyos. So yung salita ng Diyos ay ginagamit niya para ungkatin yung mga problema sa ating buhay because our problem against sin is our sinning. Amen? Amen. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga nakaraang kasalanan, subalit tayo ngayon ay binibigyan niya ng kapangyarihan laban sa kasalanan para tayo ay magtagumpay sa kasalanan sa mundong ito. So yan po yung ilan sa may binigay ko sa inyo. Yun nga, binigyan ko ng emphasis yung wars and rumors of wars, which is the beginning of birth pains sa atin. Kaya kung titingnan niyo itong ating binasa mga kapatid tungkol sa Revelation chapter 6, meron po akong naisipakita sa inyo dito. Malala ko yung isang pastor na sabi niya, ito ay, I think he is an American. Malala yung preacher na nagbe-preach ay sinugod ng isang Muslim, pinagsasaksak, tinamaan ang kanyang mata, well, he recovered. And now, ang sinasabi niya ganito, mamaya ipapakita ko sa inyo yung sinabi niya na meron din akong duda. I mean, mga kapatid, it can be true, it can be not true. But anyway, so alam natin itong sinasabi ng chapter 6 ng Revelation ay panahon para pahintulutan na ng Panginoon ang mga kaganapan sa tinatawag na birth pains. Naniniwala ako doon. Sapagkat from the beginning na siya nandito ay tinatawag itong last days. But in these last days, God spoke to us through His Son. Hebrews 1:1. Pero dito ay ang Panginoon Kristo na ang nagbibigay ng pahintulot, and I think and believe that it is an authority for the devil to unleash his wrath. Itong mga kabayuhang ito. Put ito ng Diablo. Mind you mga kapatid, kung papansinin ninyo yung mga susunod na kaganapan dito sa chapter 6, ay makikita niyo yung tinatawag na upheaval of nature. Paggalaw ng mga kalikasan, ng langit, ng lupa. Sa mga apat na kabayuhan ay makikita niyo na ito ay digmaan. Kaya nga sabi ko sa inyo na mauuna ang digmaan kaysa sa pagdating ng Panginoon. Malala ko lang na nung dumating ang pandemya, ang daming nangangaral na humanda na kayo, darating na ang Panginoon. Kilala niyo ito mga ito. Malalaking tao ito sa mundo, sa Pilipinas lalo na. Sila ay nangaral tungkol sa pagdating ng Panginoon. Walang dumating ang Panginoon. Dahil ako'y naniniwala na itong aklat ng pahayag ay higit na nagbibigay ng mas detalyadong magaganap sa pagdating ng Panginoon Kristo. They are more detailed rather than what you can see from the Gospels and then the writings of the Apostles. So, dito ay makikita ko yung pagkasunod-sunod ng mga kaganapan. That in chapter 6 is war and the effect of war, and then sa chapter 7, kung titignan ninyo, ay yung pagkuha ng Diyos sa kanyang iglesia, especially dito sa verse 9. And then sa chapter 8, pag nawala na yung iglesia o ang mga mananampalataya, and then the wrath of God will come. At totoo nga yung sinabi ng 1 Thessalonians, chapter 5, verse 9, na hindi tayo papasok sa puot ng Diyos. Now, kanina nabanggit ko sa inyo, na isang pastor ang nagsabi na si Trump will be the last president, is the last president of
Amerika. Maraming ibig sabihin yun. Pero pag yun ay kinukunik ko dito sa Biblia, at yung sinasabi na talagang nandun na tayo sa dulo ng mga kaganapan, ay makikita niyo yung verse 2. Sasabi niya, I looked and there before me was a white horse. That white horse is not Christ. Yung rider no na hindi si Kristo. It is the Antichrist. Sa chapter 19 ay nakasakay din ng Panginoon ang puting kabayo. Pero yung sinabi rito na susunod, sabi niya, its rider held a bow at hindi po pana o palaso ang hawak ng Panginoon kundi tabak sa kanyang bibig. Yun ang Panginoon. So there's a big difference kung babasahin yung chapter 19 ng Revelation. And he was given a crown. Ito ay binigyan ng korona. Ang Panginoon ay hindi binibigyan ng korona, kundi ito ay nakuha niya sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo. And had many crowns. Yun ang sabi ng Biblia tungkol sa Panginoon. Itong korona na meron itong kabayuhang ito ng puti ay iisa lang. So this is not Christ. Pero tingnan niyo itong sinabi niya rito. And he rode out a conqueror bent on conquest. Conqueror bent on conquest. Ano ibig sabihin niyan? Na itong taong ito ay talagang pananakop ang kanyang gagawin. Sabihin natin, pananakop. Pananakot. Isa pa, pananakop. Pananakot. Hindi pananakot pananakop. Now, tingnan niyo ito. Maraming bumibilib kay Trump. Totoo naman, mukhang maganda. But don't you know, pag nakita niyo si Nimrod sa Genesis, I think chapter 10, si Nimrod ay larawan ng Antikristo na makabago. He was the savior of his time, using his strength. Using his strength. And that is the Antichrist, relying on his strength given by the enemy, empowered by the devil. That is the Antichrist. It's not a power from the Lord. Ang problema rito kay Trump, marami siyang mga ginawa na maganda na nagugustuhan ng mga Kristiyano. This is a political man. Politiko ito. Mahirap pagkatiwalaan. But he is doing good. Kaya ang daming mga Kristiyano talagang gustong-gusto siya. Marami ay, kaya nakabalik siya sa office. Malala ko yung sinabi rin ng chapter 13 ng Revelation na mukhang magkaproblema siya pero makakabalik siya. Now, hindi ko sinasabing diretsyahan siya yung Antikristo. Pero yung kanyang mga ginagawa, na katulad niyan sa ginawa niya sa Venezuela, sa mga iba't ibang lugar, at ngayon ay kanyang naisakupin yung Greenland, bahagi ng Denmark, I think, yung lugar na yan. Hindi ako masyadong pamilyar, mga kapatid, at yung Cuba, yung mga ilang lugar na malapit sa kanya, like Mexico, ay nagsasabi siya na gusto niyang sakupin at walang nagagawa yung mga ilan sa kanya. Is he doing good? It seems like he is doing good. But he is acting like a God. Huwag niyong kamuhian si Trump. Pero maging aware tayo sa kanya na baka ito yung sinasabi ng Biblia na sa kanyang kapangyarihan ay mananakop siya at tila siya yung akala nila magbibigay ng kapayapaan. The only problem na meron ako dyan is that because the dragon is the insignia of China, ay nagdadalawang isip ako na baka magkaroon ng digmaan at ang China ang manalo, lalo tayong yari ng mga Kristiyano. Pero ano man ang mangyayari, mga kapatid, mangyayari talaga ang sinasabi ng Biblia that we will be persecuted as a believer of the Lord Jesus Christ kung hindi ka compromiser. If you're not a compromiser, then you will speak publicly about the truth. Siyempre, mga kapatid, alam niyo itong mga sinasabi kong ito. Kilala pala ako ng ChatGPT. Alam nila kung sino ako. May mga ilang kapatiran na tinignan sino si Pastor Arthur, tinatanong nila, sinasabi nila kung ano yung stand ko sa aking pangangaral. But anyway, isa yan sa mga abangan natin dahil ang mangyayari rito sa chapter 6 at sa verse 8 na huling binasa natin ay yung digmaan na magdudulot ng taggutom at salot ng kamatayan na 1/4 ng
populasyon ang mamamatay. Yun ang sabi ko sa inyo. At doon ako nagwakas last time. Mahaba na yung aking introduction sa inyo ngayon. Pero kailangan natin yun para ma-establish ano yung ating gagawin. So sa halip na magbigay din ako ng napakaraming puntos na gagawin. Alam nyo, pag tinignan nyo ang Biblia, makikita nyo na iba't iba ang payo ng mga sumusulat sa mga iglesia. Because churches during those times and even today ay magkaiba-iba ang kanilang kalalagayan. So this morning mga kapatid ay magbibigay ako sa inyo kung ano talaga ang nakikitang kailangan natin as a church. Can you say amen? Amen. Handa ba kayong patuwid? Amen. See, ipinakita ko sa inyo yung danger na nandiyan na. And yung mga paalala sa atin, yung mga warning sa atin ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi yan mangyari. Salita yan ng Diyos. Pagka sinabi ng Biblia na mangyayari ang ganito, nangyayari at nangyayari at nangyayari na nga sa ating kapanahunan. So ang mahalaga ngayon ay how should we respond to these warnings that are given to us through the Word of God? Simple lang yung aking ibibigay sa inyo. Number 1, depart from wickedness. Depart from wickedness. Lumayo sa kasamaan. Mga kapatid, alam niyo ba kung anong masama? Ano bang kasalanan laban sa Diyos? God is a holy God. At maraming panahon na nagkakasala tayo sa laban sa Diyos. Makinig kayo. Yung mga iba, sapagkat wala silang kapangyarihan laban sa kasalanan because they don't have the grace of God, but they claim to have the grace of God, and it is apart from the truth, malayo sa katotohanan. Kaya ako sinabi sa inyo kanina na si John 1:17b ay magkasama dapat ang biyaya ng Diyos at ang katotohanan. You cannot separate those. So kung sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat maninindigan sa biyaya ng Diyos na kasama ang katotohanan, maalala ko yung sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10 na I work harder than anybody else. Na si Pablo na naniniwala sa biyaya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siyang gagawin. Yun ang punto ko doon na ibinibigay ko sa inyo. Hindi tayo nawawalan ng obligasyon sa biyaya ng Diyos. In fact, it is more harder for us to work harder para sa ganoon ay talagang nakahanda tayo at magamit ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Ganito ang sabi ng 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, God's solid foundation stands. Solid foundation means unchangeable. Hindi mo mababago yan. Ibinigay yan ng Diyos at yan ay nandyan sa kanyang mga salita. Sealed with His inscription. Sealed with His inscription. Pagka sinasabing inscription, mga kapatid, I believe it is the Holy Spirit. Parang pinakaselyo ng Diyos. At hindi yan iiwanan ng banal na Espiritu. In fact, the Word of God, the truth, is the sword of the Holy Spirit. Nakikita niyo yung connection. And then sabi niya, the Lord knows those who are His. Sabihin natin yan, the Lord knows those who are His. The Lord knows those who are His. Kilala ng Diyos yung mga Kanya. Tingnan niyo yung katabi niyo kung sa Diyos yan. At sabi niya rito, and anyone who confesses the name of the Lord, at sino mang bumabanggit, nagpapahayan sa pangalan ng Panginoong Hesus, ano ang palatandaan? Must turn away from wickedness. Ay dapat tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid, that is a command na sino mang umaangkin na siya ay Kristo sa Panginoon must depart from wickedness. Hindi niya sinabing hindi tayo nagkakasala. Pero alam ng Diyos na meron tayong kapangyarihan laban sa kasalanan kung tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos kung tayo ay sa Kanya at dapat ay stop sinning. Amen? Amen. Mga kapatid, madaling sabihin ang amen. Pero ewan ko, kasi alam nyo, ang problema natin ay lagi tayo nagsisisi, mamaya-maya ay magsisi tayo, mamaya-maya nandun tayo sa kasalanan, mamaya-maya nagsisisi tayo kay Lord. That's good, mga kapatid. Pero meron akong nakikita na it will not become a genuine repentance kapag hindi ka nakakalis. Why? Because you are not desperate enough
na makawala sa kasalanan. Hindi nakikita ng Diyos sa iyo ang totoong pagsisisi. Sometimes ay ginagamit ng marami ang pagsisisi. Merong sinasabi ang 2 Corinthians 7:10 na dalawang uri ng pagsisisi. Pagsisisi ng sanlibutan. Nanghihinayang siya sa kanyang nawawala sa kanya. Pero may pagsisisi na kung saan ay nagdudulot ng buhay. At yan ay dahil talagang ang nakita mo ay sinisira ng kasalanan ang iyong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Maging desperado tayo hanggat hindi tayo nakikita ng Diyos na talagang ayaw nating magkasala. Desperado tayo na gustong tumigil sa kasalanan. Hindi niya tayo tutulungan. Hindi darating ang biyaya niya sa atin. It's good na meron tayong conviction. Pero, mga kapatid, hindi lamang yung nako-convict tayo. There are a lot of people, especially those so-called believers na talagang gusto nila na makalaya sa kasalanan, pero hindi sila nagiging desperado. They try it themselves. Si Pedro ay gano'n. Pero hindi nila nakaya. Because without the grace of God, you cannot depart from iniquity. At kailangan ay makita sa atin na tayo desperado. Ayaw natin talagang magkasala. It's like the Lord. Yung sinasabi ng Hebrews 5:7. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions to the one who would save Him from death. Kung ang Panginoon ay umiiyak-iyak, nananangis, gumigibig, bago magkasala. Bago magkasala. Hindi magkatapos na magkasala. Hindi nagkasala ang Panginoon sapagkat yun ang sikreto niya. He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who would save Him from sin. Dapat ay memoryado natin yung paraan na yun ng Panginoon kung paano makaiwas sa kasalanan. See? The Lord has the Spirit of God, and we have the Spirit of God. The Holy Spirit will convict us of our sins. Kung wala kang conviction at wala kang kapangyarihan, mga kapatid, lalo kang umiyak sapagkat hindi ka sa Panginoon. Only those who are of God, na sinasabi rito na sila ay sa Diyos, must depart from wickedness. Meaning, merong inaasahan sa mga mananampalataya. Mabigat yan, pero yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko yung sinasabi, mga kapatid, ha? A lot of people doesn't love hard verses in the Bible. Ito mga hard verses sa Biblia, mga kapatid, ang siya talagang kailangan natin. Many people want those encouragement. Mga kapatid, ini-encourage ka lang yan na patuloy na mananga at manahan sa iyong kasalanan. Ang kailangan natin talaga sa mga huling araw na ito ay mapalalahanan that there is a damnation coming. Hell! Eternal lake of fire. Pero hindi na yun pinapangaral sapagkat nakakasakit ka ng damdamin. Sa mundong ito, mga kapatid, you become an enemy pag nagsasalita ka ng mga katulad ng sinasabi ko ito sa inyo. Pero ang Panginoon, noon pa man sa kanyang kapanahunan, ay nangyari na ito sa kanya. Sino ang mga tanggap ng mundo? Sino ang mga tanggap ng mga Israelita? Mga bulaan, masasarap pangaral, masasarap magsalita. Basahin nyo ang Jeremiah chapter 23. Nandiyan ang mga klase ng mga bulaang mga ngaral. But even today, mga kapatid, hindi yan nagbabago. They are so full of encouragement, but people are not departing from sin, are not pursuing into Christ-likeness dahil hindi nila alam yun. Ang Christ-likeness sa marami is impossible. Yeah, it is impossible. Because it is without the grace of God, you can never do Christ-likeness. You can never attain Christ-likeness without the Holy Spirit. Amen. Imposible talaga yan. Imposible maligtas. Kahit hindi lang yung mga mayayaman, sapagkat yun ang sinabihan ng Panginoon. Imposible maligtas without the grace of God. And so, kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13, maging sa pagdating ng Panginoon, nagre-rely tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. And when we rely on the grace of God, we keep on humbling, trying our 100% the best na maibibigay natin sa Panginoon. When we fail, we come to Him in humility. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we find mercy and find grace. Mercy is for our past sins. Nagawa natin. We need the mercy of God. And so that we cannot sin again, then we must have the grace of God. It all comes from God.
galing lahat sa Diyos ang pag-asa natin para makarating tayo sa Kanyang walang hanggang kaharian. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid, that's the very first thing. Malala ko yung Hebrews chapter 12 verse 1, 2 and B. Basahin ko po sa inyo. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ipinaliwanag ko ito sa inyo na anumang sagabal para marating mo ang walang hanggang kaharian ng Diyos, anumang halaga nito. Kung kailangan mong itapon, nakikita mo sagabal sa iyong relasyon sa Diyos, itapon mo na. Walang magiging kabayaran ng walang hanggan. Kung ngayon ay magkakaroon tayo ng kasiyahang saglit lang, ang walang hanggan ay walang hanggan. Sabi ko nga, nandun ka na sa kaharian ng Diyos, sa walang hanggan ng 100 trillion years, hindi ka pa nag-uumpisa. Nandun ka na sa kapahamakang walang hanggan, nagluwalakoy sa apoy o kaya sa asupre ng 100 trillion years, hindi ka pa nag-uumpisa. Alam niyo, gagawin lang natin ito kung talagang naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Na itong mga warning na ito ng Biblia at yung sinasabi niya tungkol sa walang hanggang patutunguhan natin ay totoong pinapaniwalaan natin, magkakaroon lang tayo ng pagbabago. Sad to say that a lot of Christians, they rely on the mercy of God and forget about the grace of God and forget about the power of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw hindi makakalis diyan, magtanong ka, born again ba talaga ako? That was my question for a long time. Ang basehan ko ba noon, yung kautusan ni Moises? Hindi ko alam ang New Covenant. Pero nandun ang conviction ko na hindi ako pumapasa sa kautusan. And with that, kinahabagan ako ng Diyos. Dahil diyan sa paghahanap ng katotohanan. Alam niyo, nakikita ko rito sa mga nilalapit ng Diyos sa akin, mga tao na talagang may kauhawan sa katotohanan. Pag naglalaro ka ng relihiyon, hindi ka makakatagal sa akin. Because I rather tell the truth to you rather than answering God because I didn't warn you pagdating ng araw. Sasabihin ko talaga sa iyo katotohanan. Maghiwalay na tayo, walang problema sa akin. Dahil baka ako naman ang hihiwalay sa Diyos, mas mahirap po yun. So, sabi nga ng Romans 6:14, we are not under the law but under grace. Pag tayo ay walang paghahangad na makalaya sa kasalanan, o kaya ay kapangyarihan laban sa kasalanan, ano ang kaibahan natin sa mga tinatawag nating under the law? Pareho lang. We are still under the law because we continue to sin. We are not truly under grace. We are not truly under the new covenant. So maging maingat tayo, nandun lang tayo sa katawagan. Maraming tao gusto yun eh. Puro katawagan. Punta tayo sa number 2. Number 2, sabi ko nga, ito yung mga nakikita ko sa atin. Serve the Lord. Serve the Lord. Maglingkod ka sa Diyos. Mga kapatid, kailangan ba yun? It doesn't mean na ikaw ay mag-full-time. Lahat tayo dapat full-time na kay God. Those who live not for themselves, but for the Lord. Wala nag-i-amen ha? Amen. Dapat nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Baka saka na lang, pag namatay tayo, saka natin sasabihin, for me to live is Christ and to die is gain. Nahilig tayo sa gano'n, di ba? To die is gain. Hindi ka naman nabuhay para sa Panginoon. Ano na-gain mo? Number 1, if we serve God, we will not serve other gods. Kaya tayo maraming panahon sa mga ibang bagay na ayaw nating gawin ay dahil hindi tayo gumagawa ng nararapat. We are not serving the Lord. Marami tayong panahon nagagawa para sa ibang Diyos natin. And they are like the pleasures of the flesh, they are the desires of the flesh, yung mga nagugustuhan natin. But when you serve the Lord, katulad ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan, pagpasok ng bagong taon, merong kinukonbik ako ng Panginoon na kailangan pasyalan. And I have to go out. I have to spend some few hours in just one month. Isang tao lang. And I feel more blessed kaysa sa minsan ay nandiyan ka lang sa mga ibang ginagawang
Kung sa bagay, sabi ko nga sa inyo, wala naman na akong pinagkakaabalahan masyado, maliban na lang marahil kung kailangan ako ng pamilya ko. So I spend my time, lalo na ngayon mga kapatid, kailangan ay marami akong i-video na gagawin and I need your help. Now, hindi ko ito sinasabi para tulungan niyo ako. Sinasabi ko ito alang-alang sa inyo to save yourself from other gods, mga Diyos-Diyosan. Kailangan maglingkod kayo sa Diyos. Alam niyo, sabi, pag binasa niyo ang Joshua chapter 24, sabi ni Joshua, throw away your gods. Serve the Lord only. Sabi ng Panginoon, worship the Lord and serve Him only. Alam niyo yun? Sa chapter 4 ng Matthew, beginning verse 40, basahin ninyo, no? When he was tempted by the devil to worship Him, nasabi ng Diablo, I will give all this to you, meaning the kingdoms of the earth, if you will bow down and worship me. Ano sagot ng Panginoon? It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Mga kapatid, ulitin ko, kaya tayo maraming panahon para sa ibang bagay because we do not serve the Lord. Always think God first. Madaling sabihin niyo, isipin mo muna ang Diyos. Pero pag may kausap kayo, are you trying your best to share the gospel? Kahapon ay dumating yung pamangkin ni Mrs. Sabi niya sa akin, dito, pauwi na sa Amerika si yung girlfriend niya. Sabi niya, pwede po ba ipag-pray niyo? Nagulat ako. Sapagkat, sabi ko, naniniwala pala kayo sa prayer ko? Sabi niya, para sa protection. Ba? Pero hindi sila nakikinig sa akin. So sabi ko, anong oras? Sabi niya, ganito, ganyan. Mahirap ito, yung ako'y naghihintay dahil marami akong ginagawa. So sabi ko, nung dumating yung alas 4, hinanap ko na. And so later on, ay dumating sila. Sabi ko, bago ko kayo ipag-pray, kailangan marinig niyo ang katotohanan tungkol sa inyo. And with that sharing, for 1 hour, isang oras na pagsishare tungkol sa Panginoon para makita nila kung ano ang kanilang kalagayan. Ako lang sila yung pinag-pray. And I thank God sapagkat meron silang mga ilang question na after that. And na-prove nila na yung kanilang kalagayan ay problemado because of sin. I mean mga kapatid, because I intend to share the gospel at any time, any chance na ibibigay sa akin ng Panginoon. There are a lot of times na meron kayong kausap, pero nasa isip niyo ang Panginoon. Inuuna niyo ang sarili niyo. Ipuprove niyo, I am good, I am something, I am somebody. Ang wala na yan. Sabi ko, lumubog na si Lord. Lumutang ka na eh. Isipin niyo yan. Huwag yung sarili niyo isip niyo. Mag-isip ka agad kayo. Lord, paano ko ito masiran? Whenever I talk to people, because I know yung kalalagayan ng ating kapanahunan, I have to think, God first. Siya yung Diyos, siya yung makakapagligtas, hindi ako. Siya yung kailangan ng tao. Ano ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang utmost na gawain nating lahat is to preach the gospel, share the gospel, and make disciples. Sabi ko nga, every week ay nandyan, regular yung ating mga discipleship group. 3 times, 4 times a week. And this already going through a year. Taon na, meron na yatang 2 taon, mahigit 1 taon na yung mga utos ng Panginoon sa Kristo. That is discipleship. Kung ang Panginoon mag-disciple, 3.5 years, tayo pa kaya? Yung iba, 2 meetings, discipleship. Sino niloloko mo? Sarili mo. And we have that curriculum. Nakita ko naman, sa mga tinuturuan ko. Hindi sila nagsasawa. Merong umalis, gusto ibalik, di ko binabalik. Kailangan magpakumbaba siya. Pag pride ang pinapairal mo rito, I have to use my authority. So, if you wanna leave those gods, yung mga Diyos-Diyosan na yun, kailangan maglingkod kayo. Hindi ko sinasabing mag-full-time kayo. Maglingkod kayo sa Diyos. Always have the mind na sa lahat ng ginagawa mo kung ano yung para sa Diyos. Bigyan niyo yung panahon yun. Mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi paglilingkod ang pamilya natin, but sometimes we are more focused on our family is because meron tayong sariling agenda doon. Makikinabang tayo sa ating pamilya. Kailangan bigyan mo sila ng panahon. Sometimes you have to leave them. Now,
Number 2. So number 1 natin, so that you will not serve other gods. Number 2, we are ordained to serve. We are ordained to serve. Naniniwala ba kayo na sa sacerdote kayo? Amen. Thank you sa 5, 6, 7. Naniniwala ba kayo na lahat tayo rito ay sacerdote? Amen. We are all member of the royal priesthood. Sabihin natin, royal priesthood. Royal priesthood. Alam niyo, nung na-born again tayo, pag tinignan ninyo ang Exodus chapter 29, nandun yung ordination ng mga pari sa Old Testament. Kaya yung born again natin, yung experience ng believe, repent, be baptized, and receive the Holy Spirit, yun ay ordination natin. Hindi tayo na-ordain kay God dahil may nag-ordain sa atin ng bishop, ng apostol, ng kalukuhang mga titulo. We were already all ordained when we were genuinely born again. Na-ordain na kayo as a priest. Royal priesthood because of Christ. 1 Peter 2, 9 and 10. Babae, lalaki, mga sacerdote kayo. You have the Holy Spirit of God. I will pour out my Spirit on all people, both men and women. Hindi lang mga lalaki ang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Nararamdaman ba ninyo na meron kayong conviction? Because without the Holy Spirit, the Word of God will not convict you. Ang Holy Spirit ay ginagamit niya salita ng Diyos bilang sandata para i-convict tayo sa ating mga kasalanan. Pero meron pa rin tayong will para hindi sundin ang banal na Espiritu. And you must overcome that will. Sabi ng Galatians 5:18 o 16 to 18. Overcome your flesh, mga kapatid. Fight against it because the Holy Spirit is against the will of our flesh. Meron tayong laban na ginagawa. Hindi tayo katulad ng marami na wala na, nagtagumpay na raw sila dahil kay Kristo. No, no, no. Kaya nga sinasabi ng Biblia, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Colossians 3:5. Kailangan natin patayin yung mga pagnanais ng laman sa atin. Tayo ang papatay. May pinatay ang Diyos, bahagi niya yon. Romans 6:6. Pero meron din tayong papatayin sa ating sarili. So we are ordained to serve. Ano sabi ng Revelation 1:5 and 6, 5b? To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Sabihin natin, to Him who loves us To Him who loves us and has freed us and has freed us from our sins. from our sins. Tapos na ba? Hindi. Sabi niya, and has made us to be a kingdom. Tayo ay ginawang kaharian ng Diyos. Has made us to be a kingdom and priest, mga sacerdote. Ano yung susunod na sinabi niya? Sabi niya, to serve our God and Father. To serve our God and Father. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Na tinawag tayo sa paglilingkod? Amen. Malalayo ba yung sabi ng Ephesians 2:8 and 9 and 10? Sino nakakaalam nun? Alam na alam ng marami yung 2:8, 9. Pero yung 10, ano sabi ng 2:8, 9? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Wow, hindi sa akin yan. Si Lord ang nagligtas sa akin. It is the gift of God. Gift yan eh. Not by works, so that no one can boast. Hanggang dun lang sila. Ang verse 10 sabi niya, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared for us in advance to do. Prepared for us in advance to do. Mga kapatid, when Christ came in the flesh, He was not idle. He alone in the body, mag-isa lang siya, lahat ay gumagawa. When Christ went up to heaven, there is the supernatural body, the church. And you are a part of the church. Amen? Amen. Meron sa atin doon kalingkingan, meron sa atin doon ay hintuturo, meron sa atin doon ay kamay, meron sa atin doon ay mata, tenga, bibig. Wala sa atin doon ay kalyo. Meaning, very unuseful, sagabal. Yun ang ibig ko sabihin. But as part of that body, si Kristo mag-isa lang siya. Pero sinabi niya, as I go away, you will do greater things than what I have done. Bakit? Inaasahan na lahat ng nakay Kristo ay maglilingkod. Again, hindi ko sinasabing mag full time kayo para magkaroon kayo ng 18,000.
Wala pa nga 18,000 si pastor. Pero hindi nagkukulang si pastor, I tell you. Kaya may encourage, may lakas ako ng loob. May lakas ako ng loob na mag-encourage sa inyo kasi karanasan ko. Nakikita nyo, hindi nagugutom ang pamilya. Bukod ba kung nagugutom? Hirap na ako sa bigat ng katawan ko. Minsan ay, tapos ka na kumain, magluluto, mag-ano yung mga anak. Meron pang kapitbahay. Kaya minsan pwede ba pagka ako'y namamasyal sa inyo, na kayo mag-alok ng pagkain? Amen. Amen. So, mga kapatid, we are gifted to serve. Another thing, ito pala yung number 3 natin. We are gifted to serve. We are the serve. Yeah. Meron tayong kaloob. Kung wala kang kaloob, wala kang banal na espiritu. Ala, kung wala kang nakikita na dapat mong gawin, hindi ka binibigyan ng banal na espiritu ng mata na nakakakita. Kagabi, sabi ng isa sa ka-meeting ko, Pastor, dapat magkaroon tayo ng ganito, ng ganito, ng ganito, ganito. Sabi ko, alam ko na kung sinong gagawa niyan. Sabi nila, tama Pastor, si Brother Joseph. Sabi ko, hindi si Joseph na kasama natin. Sino to si Brother Joseph? Yung ginawa kay Joseph, the dreamer, na nung nagsuggest siya na magkaroon ng tao na mga kasiwa ng ganito, ang sabi ng Paraon sa kanya, ikaw yung taong yun, sapagkat wala kang katulad. Sabi ko, ikaw yun. Nagsasuggest ka, gawin mo. And then I told them, i-spare niyo ako, huwag niyo akong pagawin ng mga computer work dahil ang dami kong gagawin video pagkatapos natin mag-usap-usap. Tandaan niyo mga kapatid, magsipag-enroll kayo dito sa gagawin Bible School dahil ito ay walang bayad. Ngayon, kung magbigay kayo ng love gift, alang-alang sa account niyo sa langit, tatanggapin yan. Kaya tinatanong nila kagabi, Pastor, magkano bang bayad? Di ako makaimik. Ito yung matagal kong iniiwasan. Puro pera, puro pera. Anong tao sa mundong ito? Puro pera. Yung walang kabusugan sa pera. Tignan yung mga politiko. Grabe yung pera. Nabusog ba sila sa pera? Meron silang diabetic sa pera. Hindi nagkakaroon ng kalunasan. So, malalabay sabi ng Panginoon, be dressed ready for service. That's a command. And then, yung sinabi niya sa Luke chapter 12 yun, sa 12:47 ng Lucas, basahin ko sa inyo, the servant who knows the master's will and does not get ready and does not do what the master wants will be beaten with many blows. Ang nakakalam daw ng kalooban ng Ama pero hindi niya ginagawa ay mas malaki ang parusa. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ko sa sinasabi ng Biblia. Kaya pagka, mas matindi palang parusa sa amin, nakakalam ng tama, tapos hindi naman namin ginagawa. Yun ang sinasabi ng Biblia. And malala ko itong sinabi ng Panginoon sa John 12:26. Whoever serve me must follow me, and where I am, my servant will also be. My Father will honor the one who serves me. My Father will honor the one who serves me. Let us serve like Christ. Imagine ninyo kung ang Panginoon na parito, nagkatawang tao, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, namuhay na katulad natin, pero hindi naglingkod. Meron tayong karapatang hindi maglingkod. Pero katulad ng sinasabi ko, He alone in the flesh did everything the Father commanded Him to do. Ginawa niya lahat. So tayo ngayon ay tinatawag natin body of Christ. We are in the body of Christ. We are the church of Christ. Ano gagawin natin? When we do not serve, mga kapatid, asahan niyo, ang daming Diyos-Diyosan. Alam niyo, ako nagpasimulang makabalik sa Panginoon because hindi ko alam kung backslider yun. Wala akong makakasama pag lumalabas. Lalabas ako. Alam ko ba lahat ng sinasabi ng Biblia? I know that I have the truth. Kaya lang, marami hindi ko pa alam kung saan hanapin sa Biblia. Pero dahil ako'y lumalabas mag-isa, pag meron ako hindi nasasagot, magre-research ako, mag-aaral ako. Ngayon, kung hindi mo iti-try kasi natatakot ka, manatili ka na dyan. Diyan ka na lang. Lagi kang umaasa sa tao. Ang Diyos tutulungan ka niya. Nangako ang Panginoon ng ganun. Sabi niya, huwag niyo isipin kung ano sasabihin niyo sa araw na yun.
sapagkat bibigyan kayo ng mga pangungusap ng banal na Espiritu. Ang dami kong karanasan diyan. I've been preaching alone. Minsan ayoko pa nga may kasama, lalo na pag mabagal maglakad. Hindi ako makadiretso sa mga dapat kong gawin. Dito sa pagmamalaki. Kaya nung nag-announce ako, sabi ko, lalabas ako ng ganito, sino gusto sumama, walang sumasagot. Ay, di pumunta ako. Mag-isa. Alam ko naman yun, naunawaan ko naman kayo, kaya ako nga kayo tinatanong. Alam ko may trabaho kayo. Pero tandaan nyo lagi, sinasabi ko sa inyo nakaraan. Sa lahat ng trabaho na meron tayong rason, pagkain, iinumin, daramitin, meron yan yung mga panahon inuwi. Maraming napahamak dahil sa legal na pangangailangan. Ibig sabihin, meron silang kapahintulutan hanapin yung mga bagay na yan. Kaya lang, nawalan sila ng panahon sa Diyos. Mga kapatid, tingnan nyo, dalawa pa lang yung puntos na ibibigay ko sa inyo. Maraming puntos dito na pwede ko ibigay sa inyo. Kaya lang, tama na yung dalawa. Yung dalawa nakikita ko. Pangatlo siguro, yung nabanggit ko kanina sa inyo, sa panahon ni Joshua, nung siya'y malapit ng mawala bilang leader, he asked the commitment of the people. They renewed their covenant with the Lord. Sabihin natin, renew your covenant with the Lord. Renew the covenant with the Lord. Kahit saan nyo tingnan, ang dami niya sa Biblia. Sa panahon ni Josiah, sa panahon ni Joshua, some kings, they always renew their covenant with the Lord. And alam naman natin sa Panginoon na minsan ay nawawala tayo doon sa landas na nais ng Diyos. Ang problema natin kung wala na tayong eagerness na umalis sa mali at bumalik sa tama. And renew our covenant. Alam niyo ba kung bakit tayo every time, now and then, ay nagkukumunyon? Bakit kailangan yan? Sa mga naunang alagad, halos araw-araw ginagawa nila. May mga lingguhan, marahil may mga buwanan, may taunan. Wala kasing doktrina ng papatunay na pwede mong kailangan mong gawin yan ng araw-araw o lingguhan o buwanan. Ang mahalaga doon, pag ginagawa mo ay nagpapanibagong tipan ka sa Diyos. Can you say amen? Amen. This is a new covenant in my blood which is poured out for you. Do this in remembrance of me. So pagkatapos nung kanilang kumain at uminom, sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. And then si Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, na ipinaalala sa kanila na ito'y ginagawa ng mga mananampalataya. So every time na nagkukumunyon tayo mga kapatid, it's your renewal of vow to the Lord. Lord, I will serve you. I am in covenant with you. Meron tayong band, meron tayong gapos na dalawa, Panginoon. Kaya pagka kayo nagkukumunyon, hindi na kayo makakain at uminom. Nag-enjoy na kayo, pinatawad na kayo. No, remember, the covenant of the Lord are conditional. Yan ang new covenant. Hindi yan non-conditional. Sino man nagsasabi sa inyo na ang new covenant ay non-conditional, he is ignorant. Dahil may mga batas si Kristo na nagre-require na mga kailangan gawin ng mga mananampalataya. So today mga kapatid, after this message, meron tayong communion. But remember this, na ito'y napakahalaga para magpanibagong hakbang ka sa iyong buhay. Mga kapatid, lahat tayo nagkukulang. Ang problema mo kung wala ka ng eagerness na iayos ang iyong mali sa buhay. Malaking problema yan. But falling away from God, sometimes, unti-unti, minsan nagkakasala tayo. But we must have to understand na wala tayong mapupuntahan mas maganda kaysa sa Diyos. Can you say amen? Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po, Ma. At sa amin po pagbabahagi ng tinapay, nawa, magkaroon kami ng pangako sa aming mga sarili. Sa tulong mo, Panginoon, ay may sagawa namin. Lahat kami, O Diyos, ay nagdanais na gawin ang mga mensaheng napakinggan namin sa araw na ito. Gabayan niyo kami at tulungan. Papanibagong sigla ang aming pananampalataya dahil na rin sa tulong mo, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bago tayo magkaroon ng announcement, tuloy-tuloy na natin. Tawagin ko yung mga kalalakihan para hawakan yung mga elemento na ating pagsasalo sa luha.